choose serenity. Ang sabi sa Philippians 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. The only way na tayo ay mananalo over trouble is by being peaceful at hindi maging troublesome. Dahil ang ganung pag-uugali, kung ikaw ay mahilig sa gulo, gulo din ang aanihin mo at ang reaksyon na matatanggap mo. Kung maligalig ka, yun din ang babalik sa'yo. Hahaba lang ng hahaba ang gulo. Ang pinakamagandang paraan ay payapa, tahimik, at matiwasay na pag-uugali. Kapag tayo ay naguguluhan, natatakot, nababagabag, ang kailangan natin ay ang peace ng Panginoon that transcends all understanding. In another way, ang ibig sabihin nito, yung peace na galing sa Panginoon ay sinasabi sa atin na tayo ay maging peaceful kahit na ang dami-daming rason para tayo ay maging troubled o mag-alala. The peace of God makes you do the impossible. Minsan may mga tao magsasabi sa kanyang kapwa na, nagkakagulo na kami, bakit parang ikaw, chill ka lang? Ang dami-dami nating problema, pero bakit parang ikaw, kalmado ka lang? That's the peace of God na nasa atin. Yung mga imposibleng bagay, nagagawa natin. And when we are doing the impossible, inaalaw natin ang Panginoon to work. So choose serenity, kalma. Pray for it, practice it. At kapag kayo ay napoprovoke, meron kayong dalawang choice. Maging katulad ng taong nagpo-provoke sa inyo o yung nambubisit sa inyo, o ibahin nyo ang inyong approach. Sa palagay nyo, sinong magwawagi? Yung maka-Diyos na pamamaraan. Kaya ang sabi ng Panginoon, pinupwersa kang maglakad ng 1 mile, sabihin mo, 2 miles na lang gusto mo, kaya ko yun. Hinihingi yung jacket mo, sabihin mo, baka naman gusto mo na rin kunin tong sando ko, itong t-shirt ko. Kasi kapag nakuha na niya lahat ng gusto niya sa'yo, ano pa ang kukunin niya? Wala na. Tahimik na. Pero ang mga ito ay example lang. Kung halimbawa may isang taong hindi niyo nakasundo, hintayin niyo na kumalma ang inyong damdamin. Huwag kayong makipagsabayan ng init ng ulo. Dahil in the end, talo din kayo. Magiging magkatulad na lang kayo. So, dapat laging yung piliin yung mas magandang choice, yung maka-Diyos na pamamaraan, yung pagiging kalmado, pagiging tahimik. Doon pa lang, panalo na kayo. Wala kayong kai-estresan. Dahil kung anuman ang masasamang salita na lumabas sa bibig ninyo o mga gawain na hindi maganda na magagawa nyo dahil kayo ay galit o masama ang loob nyo, kayo din ang magdadala. Kayo din ang babalikan. May mga magsasabi naman na paano naman yun, edi ako naman ang nawalan kung ibinigay ko lahat. Exactly. Pag pinaandar natin yung sarili nating katwiran, doon lalong gumugulo ang buhay. Kung may mga bagay na gustong kunin sa inyo o gustong hingin, lalo na kung yan naman ay pwede nyong bilhin na lang ulit, or hindi naman magiging kawalan sa inyo, ibigay nyo na. Pero syempre kung yan naman ay between life and death, syempre mag-isip-isip naman kayo. Ibibigay nyo ba ang buhay nyo? Syempre hindi. This is situational, depende sa sitwasyon. Kasi kung iisipin natin, kung minsan,
sa paggawa natin ng kabaliktaran ng ginagawa ng mga normal na tao or ginagawa ng majority, doon nagagawa o nangyayari yung mga dapat mangyari. Doon natin nabibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na siyang gumawa ng paraan or mangyari yung dapat na mangyari na will ng Panginoon. You always have a choice. Lagi nating piliin na maging peaceful, na maging kalmado at tahimik with a thankful heart, of course. God bless us all.